Kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Syukran. Kala nga, Prof, ng mga kababayan natin, ng pananaw mismo nila na noong 2022 nang maging presidente itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagsimula yung issue po ng pagnanakaw, pagbawi po sa mga kayamanan daw, ganito. Sa akala ng mga kababayan natin na babawiin yung babawiin yung kanilang pangalan, no? Yung pala babawiin yung kanilang kayamanan. Yun ang pananaw ng ating mga kababayan. Ano po yung inyong reaksyon dyan? Oo, again, ako nalulungkot doon sa nangyaring yun, no? Kasi patuloy na ginagamit ang ahensya ng pamahalaan para manggipit sa negosyante, para manggipit sa kritiko, para manggipit sa lahat na interes na gusto nila. Marami kasing nangyayari na hindi naman natin naisasiwalat sa publiko dahil may takot, no? Dahil nakita mo naman kung paano ginamit ang makinarya ng pamahalaan para gipitin at sikilin ang mga kritiko nito o ang mga negosyante na nagtatanong lamang, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nagkaganito? So, again, babalik ulit tayo dun sa sana maging respetuhin niya ang Pilipino at sana maging prangka siya. Kasi lahat naman tayo nandito sa iisang barko. Wala sa atin tatalo ng yung mga tayo, mga residente. Ang tatalo yung may mga kaya. Di ba na may pera, aalis sa bansa, pupunta sa ibang lugar. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, na andito tayo for the good times and the bad times. And kailangan nating sagutin ng maayos at hindi natin kailangan patagalin pa dahil kawawa ang bansa. Exactly, Prof. Actually, yan talaga eh. Ang inaasahan kasi, Prof, ng ating mga kababayan, kaya siya binoto, is yung babawiin niya ang pangalan, yung pagkakamali na nagawa ng kanyang ama. Everybody thought that was the reason, yung reason ng pagbawi. Pero tila parang hindi ganun ang linyada. Dahil ang pagbawi ay lumalabas, Prof. Hindi naman tayo humuhusga agad, pero dahil sa nilalabas na pattern ng ating pamahalaan, yung pagbawi sa pera dahil corruption na nangyayari sunod-sunod. Ang pinakamasaklap pa nun ay ipinunto siya ng isa sa kanyang mga kasamahan dyan. At isa nga... Yes, Prof. Tama ka doon, no?
yung pagbawi ng pera, kasi naging pera lahat eh. Di ba ako ini-expect ko yung day one, sisipagan ko, pakikita ko sa mga kababayan ko, mahal ko kayo, aayusin natin ang bansa natin. Ang dami, pero lahat promiso. Kaya nga na-coin yung word na budol eh. 'Di ba? Yun ay reaksyon ng tao. Hindi naman humuhusga dahil isa ako doon sa maaga nagsabi hindi kita nararamdaman. At to a certain degree, ngayon nga ang tawag na tone deaf, 'di ba? So, yung i-define mo ang administrasyon mo na pera at walang serbisyo. Tingnan na lang natin yung infrastructure. 'Di ba? Hindi naman tayo ang nakaalam na may 5,500 flood control projects completed. Yes. That's right. Siya ang nag-announce, 'di ba? Pero alam mo ang kagandahan dito sa inyong dalawa, no? Ang kalikasan, ang Yan. Diyos, di ba nagpapakatotoo sa lahat Correct. ng mga aligasyon. Kaya ikaw, makikita mo, mahal ba niya ang Pilipino? Naglindol. Parang functus officius lang eh. Parang pupunta lang siya doon. Kailangan kong magtingin-tingin, magturo-turo. Pero yung caring for the Filipino, yun ang hindi nararamdaman. Kaya nga, parati sinasabi, ano ba naman yan? Tone deaf. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang na-internalize niya ano ang pagiging Pangulo. Kasi certainly, hindi natin yun nakikita. At ito ay ehemplo na yung GAA 2025, hindi pa nga nagro-rule ang Supreme Court. Kita natin nagbre-breakdown na dahil dito sa sinabi ni dating Congressman Saldico. Yun naman ay kasamahan nila. Hindi ko maintindihan bakit ngayon ang explanation DDS daw si Saldico. Yun naman pwede nilang pabalikin. Kaya nga ang call natin noon, cancelin ang passport na makabalik. Hindi nila ginawa yun. Ngayon nagsasalita, hindi sila magkaintindi. Kasi, imaginein mo, anong ilalabas ng ICI? Ilang oras nag-testify doon si Speaker? Diba? Oo. Buti na lang hindi nila ginawang public. Kasi Closed door. matatandaan natin, di ba? Tapos ngayon may ganito yung kay Saldico. Ang akin lang doon kay Saldico, itigil na yung part 1, part 2. Di ba? Kasi naaanig ang ating bansa, lalo na ang ekonomiya. Napakahirap na ang ekonomiya natin ay pulutin natin sa lupa. Kaya nga di ba pagkasalita niya, Friday nagsalita yung unang part 1, ay nako, ang ating stock exchange ay talagang bumulusok pababa. So, ano ang gagawin natin? Wala namang positibo na sinasabi kung anong gagawin. Yung reaksyon ni Secretary Gomez, Secretary Pangandaman at saka si BFF, hindi naman nag-explain. 'Di ba? Kaya nga ang parati kong sinasabi, gamitin nyo ang PCO as a way of explaining. Hindi yung mambubudol o magpropaganda, explaining. Because if you stop explaining to the people, we will have these rallies. Correct. Diba? Correct. Kaya nga yan, Prof, ngayon, ang taong bayan naman, gusto naman nila malaman kung ano ang magiging sagot dahil binoto nga siya ng taong bayan. Asan yung, kumbaga, yung utang na loob ng ating Pangulo sa kanyang mga pangako. Dahil naghihintay lahat Like for example, sa SMNI, 'di ba? Kung ating babalikan, Prof, tayo nagsagawa ng continuous rally para suportahan ng ating Pangulo sa sunod-sunod na mga rallies niya. Dahil ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga plataforma ay talaga naman napakaganda para sa mamamayang Pilipino. Kaso lang nabaliktad din. Pinasara pa ang SMNI. 'Di ba, Prof? So, yun yung mga ilan sa mga bagay na talaga naman, yung utang na loob kasi, ito yung napakahalaga. Kaya nga kung ating babalikan din, Prof, syempre,
napakalaking bagay yung pagpapalibing kay former president, sa dating former president Marcos Sr. Yung kanyang ama, ginawa ito ni former President Rodrigo Duterte, na yung paggawa niya sa pagpapalibing ng kanyang ama ni Marcos Jr. ay talaga namang maraming kinamuhian si President Duterte dahil sa ginawa niya, dahil daw magnanakaw si Marcos Sr. Pero ginawa niya pa rin yun. Diba? Pero sa kabila ng kanyang pagpapalibing sa ama ni Marcos Jr., nasa dahig pa siya ngayon. Ano masasabi yung pagdating sa utang na loob, Prof? Well, alam mo, Jade, yung utang na loob, makikita, alam mo, pwede tayong gumawa ng listahan na mga bagay na makikita natin na talagang they don't value word of honor, they don't value yung utang na loob, kasi ang dami sa 3 taon na makikita natin na pag nagamit ka na, okay na. Wala kaming pakialam sa inyo, nagamit ka na A very transactional way of dealing with people. Yun malaking problema kasi kung yung mga tumulong sa kampanya, yung mga what do you call this, tumutulong sa kanya para mag-reach out sa mga tao, tumutulong sa kanya para i-explain kung ano ang programa, ay hindi na lang basta pinasasalamatan o linilingon. Talaga magkakaroon ka ng problema. Perfect yung example na sinabi mo, yung paglilibing, di ba? At saka isama na dyan yung desisyon ng dating Pangulo na hindi na ikulong si First Lady Imelda Marcos, di ba? Dahil sa katandaan. So, yun hindi naiisip hindi ko maintindihan kung anong si Mr. Marcos has a worldview. Kasi nag-aaral siya abroad, tumira sa abroad, di ba? Yung 36 years ng after EDSA na andyan sila. Pero yung worldview na yun, hindi mo nakikita sa leader ngayon. Whether in terms of ASEAN, in terms of domestic policy, hindi mo nakikita yun. Kaya, Correct. hindi natin maintindihan. At again, sasabihin ko, pilit nating intindihin siya. Kasi nahalal. Yes, Diba? Nahalal Exactly. Yung respeto ng mandato nandun. Pero, sandali lang, kung gaganyanin mo ng gaganyanin ang bansa, titindig ang Pilipino. Kasi, kinabukasan natin yun Hindi naman kinabukasan nila dahil madali sila makaalis. May mga bahay sila abroad. So, sino ang nagmamahal talaga ng Pilipinas? Sa mga Pilipino who are here, trying to eke out a living, trying to make things, di ba? Trying to make things, certain things end, di ba? Yung mga OFW, malaking bagay yun sa atin dahil tuwi na lamang may sakuna ang ating bansa, whether political, economic, nag-float tayo dahil sa remittances nila. Ngayon kung, di ba, nagko-call sila for non-remittance, ang epekto nun sa bansa. So kung mahal mo ang bansa, magsalita ka. Kung mahal mo ang bansa, i-release mo lahat yung mga documents na nagpo-prove. Mag-order ka. Sasabihin niya, hindi, ibang branch yun. Paano ibang branch? Sa Pilipinas, nakita naman natin yung dynastic rule, di ba? Magkakawing-kawing. Andali mo namang tawagin ng LEDAC at sabihin na, I want all these documents on the GAA 2025 release. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang documents release.